Eto mainit na balita. Gilas Pilipinas lumiliit nga ba ang tsansa na magkampiyon sa FIBA Asia Cup dahil sa mga makakalaban nito sa group stage? Ano nga ba ang rutang dadaanan ng Gilas bago makapasok sa quarterfinals? Samantala, Coach Tim Cone excited na muling makaharap ang mga bansang tumalo sa ating national team last February. Sino-sino nga ba ang mga maiiwan sa lineup ng Gilas at sino-sino ang mga madadagdag? Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Maghahanda na ulit ang Gilas Pilipinas para sa isang matinding laban sa FIBA Asia Cup 2025. Kasama tayo sa Group D kung saan makakatapat natin ang mga pamilyar na kalaban. New Zealand, ranked 22 sa mundo, Chinese Taipei at Iraq. Parehong grupo lang din to nung qualifying round, kaya nangangamba ang mga fans na baka maituloy ng Gilas ang lose streak nito dahil galing sa talo ang Gilas mula sa dalawang teams na Tall Blacks at Chinese Taipei. Pero ito ang totoo, hindi pwedeng maging kampante ang Gilas dahil mabigat ang format ng torneo. Yung number 1 lang sa bawat group ang automatic pasok sa quarterfinals. Yung second at third place, dadaan pa sa knockout play-in game. Ibig sabihin, para sa atin, mahalaga talaga ang maging top ng Group D. Kasi kapag hindi tayo nag-number 1, masakit ang kapalit. Kapag second or third tayo, lalaban tayo sa play-in kontra sa team mula sa Group C. Tapos kung manalo man tayo doon, malamang ang makakasalubong natin sa quarters o semis ay sina Australia o Japan. Ang Australia, ranked number 7 sa buong mundo. Dalawang sunod na beses na silang champion ng Asia Cup. Kasama nila sa Group of Death sina Korea, Lebanon at Qatar. Si Japan naman, ranked 21 at halos galing lang sa Olympics 2024. Sila ang paborito sa Group B. Sino ba naman ang gustong makabangga agad yang mga yan? Kaya kung tutuusin, may magandang tsansa tayo kung matap lang natin ang group. Kapag nangyari yon, hindi agad natin makakaharap sina Australia o Japan. Ang posibleng makalaban natin sa quarters ay ang mananalo sa laban ng number 2 ng Group B at number 3 ng Group A. Maybe Korea, Lebanon, Qatar o Iran. Pero matitibay din ang mga yan, pero mas kaya nating sabayan kaysa sa mga mas malakas na Asian powerhouse team. At kung suswertihin pa, sa semis pwedeng China or Jordan ang makabangga natin, mga team na tinalo na natin noong Asian Games. Kaya malaking bagay yon sa kumpiyansa at mindset ng team. Pero syempre, hindi lang ito tungkol sa strategy. Matagal-tagal na rin kasi. Mula nung huling beses tayong naging hari sa Asia, 1985 pa. Panahon pa ni na Hector Calma, Alan Kaydick, Samboy Lim, kasama sina Jeff Moore at Dennis Steele. Kuala Lumpur pa ang venue nun. Ngayon, halos 40 years na ang lumipas. Gutom na ulit ang Pilipinas. Magaling ang team, may experience at may solid na suporta mula sa fans. Pero hindi magiging madali. Lalo na't hindi basta-basta ang New Zealand at Chinese Taipei dahil tinalo na nila tayo at kaya pa rin nila tayong talunin sa susunod na laban. Kaya bawat laro, crucial. Wala nang room para sa pagkakamali. Kung gusto nating manalo ng Asia Cup ulit, kailangan nating mag-top sa group. Kailangan nating makuha ang mga magagaling na players na kayang makipagpalitan ng muka sa mga teams sa August. Samantala, Coach Tim Cone, excited na muling makaharap ang New Zealand at Chinese Taipei matapos nga ang naging draw ng Gilas sa FIBA Asia Cup Championship. Ayon kay Coach Tim, bagamat mauuna ang All-Filipino Cup ng PBA sa kanyang paghahanda, ay magiging ready sila sa Asia Cup at sa lalong madaling panahon ay makabalik sa ensayo after ng PBA. Iginiit nga ni Coach Tim last month, matapos tayong matalo sa New Zealand at Chinese Taipei, na walang pagbabago sa lineup ng Gilas na lalaban sa August. Pero may mga konsiderasyon na pwedeng mangyari at tinalakay natin yan sa next video na makikita sa comment section.